Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Edgar Mejorada, tubong taga Bohol, OFW sa bansang Spain. Susuportahan ko po si BP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa 2028 na election. Okay? Okay, kumusta naman ang lahat? Ito yung gagawin ko na reaction itong si ano ba? Nakita ko itong bangayan ni although ang haba nito pa-iba-ibang video ho itong bangayan ni bangayan ni Marcoleta at ni itong Ping Lacson na walang katapusan ho ito. Nangyari pa to noon pa. Noong nakaraang taon pa ito Noong mula tong tinanggal si Senador Marcoleta sa kanyang posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee, doon nagsimula ho ito na nangyari itong bangayan talaga nilang parang hindi natapos-tapos talaga to. Ako dito nakita naman natin dito kung sino ba talaga ang dapat mag-ayos dito. Dapat sila lang din mag-ayos dito. Sa ganitong punto, hindi ko sinabi na makimakulita ako, makipinglakson ako. Ang nakikita ko dito kasi ay dapat kasi sila na mismo mag-ayos dito, pag-usapan nila to kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa ngayon, kasi mukhang nagiging na sila mukhang nagiging pulutan na ho dito sa upper house ang nangyari ngayon. So itong video na napanood ko, nakikita ko dito ay unfair dito sa atin lahat. Dapat kasi kung tungkulin ninyo na mag-ayos kayo ng problema dito ngayon nangyari sa Pilipinas, lalo itong mga korupsyon na nangyari, kung isa lang naman ang layunin ninyo, so ayusin na dapat ho ito, mga senador. Kasi hindi kami bumuto sa mga senador na pagdating ho dyan sa Senado, pagdating sa Kongreso, ay ganyan, magbangayan, sa halip na tuloy na ayusin ang problema, hindi pa ito na ayos-ayos ngayon. So ito yung video na napanood ko, sabi ko, nagiging na talaga sila, nagiging Iraq na sila, at saka itong Israel, at saka itong si Tito Soto parang sa Amerika na, kasi udyok-udyok din kasi ito si si Tito Soto. Sa halip na siyang Senate President, dapat itong mga tauhan niya dyan, mga kasamahan niya, kausapin niya na. Kasi sila mismo, kaya ang daming video nito na panood ko na personalan na ang atake nila ni Senador Marcoleta at ito ni Ping Lacson. So dito, tinitimbang-timbang ko kung sino ba talaga ang medyo nakakadismaya ba pakinggan. Tingnan ko ang komentaryo. Ang dami mga komentaryo doon na ayaw nila kay Marcoleta. Ang tawag na nila kay Marcoleta, nakita naman natin, Marcobeta na. So nakikita ko dito, may reason, ay bisayain ko, may reason ba dyan si Senador Marcoleta nito? At itong video na yun na mapanood ninyo, ito yun Nulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, partial report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case.
Ginong So Pangulo, I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po inihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet, and he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Oh, nasyak tuloy si Marcoleta dito kay kay Ping Lacson na partial report, papipirmahin ka na mayroon ka pang nakabinbin na imbestigahan dapat tapusin nga naman. At pakiusap ko nga, dapat kasi kung hindi talaga kayo magkasundo dito, humanap kayo ng mga tao na hindi kagaya kay Tito Soto na udyok pa dito sa kaguluhan dito. Maghanap kayo ng mga ninyo dyan, ng mga kasamahan ninyo na sinong makakatulong sa inyo. Kasi sayang lang ang mga edad ninyo na tumanda na kayo dyan sa politika, pero ang inyong nagawa ngayon dyan, puro kayo bakbakan sa mga salita na o sige, parehas naman kayong magaling Kaya kayo nananalo dyan kasi ang mga tao nagtitiwala ho sa inyo. Kaya lang itong puntong ito, yung sinasabi ni Senador Marcoleta na dapat tapusin ang investigasyon dito ang tinutukoy ata dito, itong 18 Marines na sa kanilang ayusin ho ito. Ikaso nga lang, itong si Ping Lacson, mali ata rin yung partial report. Andyan na nakikita na dapat anong idugtong dyan sa iyong partial report. So, partial report yan, huwag mo manang ipilit papirmahan dito sa mga kasamahan mo. Para sa akin hindi naman ako senador, hindi naman ako alam, wala naman ako alam sa batas. Pero, ang inyong tinutukoy ho dyan ay yung investigasyon noon. So, eto na ngayon, yung 18 Marines, idugtong niya na ho yan dyan sa problema na yan ngayon para hindi na kayo ng partial report kasi yung investigation nyo dati noon pa yan na hindi pa talaga na-release kung ano pa talaga ang nangyari sa investigation ninyo, Ping Lacson, na ikaw na humawak sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano nga ba nangyari? So, titimbangin natin ang sinabi dito. Tama naman si Senador Marcoleta. Kaya may isa pa akong video talagang nanood na hindi na pinakinggan ni Ping Lacson itong si Marcoleta. At mali naman yata yun kasi mayroon pa siya sinabi doon na hindi ko lang na na hindi ko lang isama dito sa aking pag-upload na mayroon siyang dito na noon pa daw na lumalaban na siya sa mga korupsyon. Wala pa si Marcoleta doon sa sa Senado. So sa tingin ko, sabi ko, parang yung minamaliit niya ang abilidad ni Marcoleta. Na kung tutuusin, si Marcoleta abogado. So anong nangyari? Kaya ito si Ping Lacson, ang kaproblema rin dito, 2-in-1 ang laban dito ngayon. Si Lacson nagsasalita, sumasapaw narinig naman natin sumasapaw si Tito Soto tungkol dito sa partial report na dapat papirmahin si Senador Marcoleta. So, andyan karugtong. Kahit ako siguro, namumuno ako dito sa Senate Blue Ribbon. Hindi naman nga ako senador, wala naman akong alam sa batas. Dapat kasi tapusin ang investigasyon. Huwag ka nang mag-offer ng partial investigation, partial report. Kasi, andyan na yung karugtong Si Gutesa ang niyan
ang pinoproblema nila, ang nagiging issue, yung pagpirma, yung notaryo ni Gutesa. Ngayon, notaryo pa din. At ang nakita ko rin dito, nakita ko naman talaga na inamin naman sa abogado na notaryo dito sa 18 na ex-Marines na siya ang nagnotaryo doon sa mga dokumento na yon. Inamin. At dati, hindi naman yun inamin na hindi siya pumirma o nagnotaryo sa ano na yun kay Gutesa. Ngayon, inamin na parang hinahanapan pa rin ang botas. Bakit din yun ipatawag lahat? Ipatawag tong mga ex-Marines, ipatawag tong abogado na may hawak ng ex-Marines, ipatawag din itong abogadong pumirma. Di ba? Napakaano lang naman, napakasimpleng problema lang naman ngayon dyan sa Senado. Hindi sila magkasundo-sundo. So, ibig sabihin nito, may tinatakpan. May pinoprotektahan itong si Soto at saka si Ping Lacson. At nagiging, ano talaga ito si Marcoleta, parang ina-underestimate nila na si Marcoleta, ikaw, unang taon mo pa lang ngayon ha, unang salta mo pa lang dito sa Senado, wag kang ganyan. Parang ganun eh. Kami dito ni Tito Soto, tagal na namin dito, kaya wag kang ganyan. Kaming mas alam dito. Parihaso kayong nandyan. Mga batas ang inyong tinatrabaho dyan. Kaya lang, kayo mismo, hindi magkasundo-sundo sa mga batas. Yan ang mahirap ngayon sa mga ibinuto natin. Kasi, sa halip na magtrabaho para ho sa atin, nagtrabaho na ho para sa kanilang sariling kapakanan, sariling interes na ho nila ang nandyan yan ngayon. Ang hirap kaya na nakikita ko ang ganitong sitwasyon ngayon sa Senado, sa ating bansa, na ang gulo. Hindi na nga natin alam kung saan banda ang dapat unahin, lalo sa panahon ngayon. Sirit ang presyo nitong mga petrolyo ngayon, tapos ang sa Senado ngayon, hala, lalis ng lalis. Away kayo ng away dyan. Ayusin nyo naman, please. Nakakahiya na tayo. So, ito naman si Lacson, wag naman masyado kang chismoso, sir. Napaka-chismoso mo na eh. Ayusin nyo na ho yan ni Senador Marcoleta. Ito si Senador Marcoleta, hindi talaga ito mananahimik kasi hindi siya malinaw kung ano ba talaga ang gusto ni Ping Lacson. Kaya, Senador Marcoleta, please, maghanap ho kayo ng tao na magandang mag-way ho sa inyo, na mag-reconcile kayo ni Lacson para kung totoo man talagang parehas kayo ng layunin ay para sa amin, para sa mga Pilipino, tapusin nyo na ho ang inyong bangayan dyan sa Senado kasi hindi na ho nakakatulong ho yan ganyan. So, sana bukas o makalawa, magkaroon na tayo ng linaw dito kung maayos ho yan. Mas maganda. Huwag na kayo magprotekta kung sinong protektahan ninyo dyan. Ilabas kung sinong dapat managot. Di ba? Kasi kami ang nahihirapan din eh. Hindi kami nanonood sa inyo na may isang ano dito na magaling to. Dapat sa ngayon pa lang nakikita ko, ayusin ho talagang problema dyan kasi ang pangit na tingnan. Mga parehas kayo mga veterano, di ba? Ang problema lang kasi dito, may nakikita ko dito, may kunting pagkakamali itong si Ping Lacson. Malakas ang loob ni Ping Lacson kasi gawa nito kay Tito Soto na porket Senate President na wala rin naman kasing alam. Kung may alam ito, halimbawa abogado to, dapat gihusay na to ba? Nilay-nilay na itong dalawa. O ano bang gagawin natin ito? Wala mangyari sa atin pag ganito. Senador Soto, kung anong tatamaan talaga sa inyong investigasyon dyan, Lacson o sino man yan dyan, ilabas nyo. Huwag kayong protektahan. Kasi nga ang pag-uusapan dyan, mali-malita. Hindi ho na ho yun basta-basta ang pag-uusapan kasi pera ang laman ho ng malita. Hindi yun mga malaman doon. Mga damit, mga underwear. Diyos ko po naman. Pilipinas, tabang mga langit.